Good afternoon mga boss, kami ulit, Soy Canos. Like na nabanggit namin last video, punta tayo today sa Windsor, downtown Windsor sa may Riverside. And yeah, pasyal lang tayo, quick pasyal lang, laro lang ng yung mga bata ng konti. Then konting kwentuhan lang din, pasyal at kwentuhan session again. Pag-usapan natin yung mga top reasons for us based on our research experience kung bakit maraming Canadian permanent residents na nag-uwian or nag-aalisan ng Canada, or bakit kahit yung mga bago pa lang. yeah, even kahit yung mga bago pa lang, in general. Ayun, so samahan nyo kami and yeah, let's go. Ayun, for number one reason is financials. So, bakit nga ba financial? Kasi, especially for student pathway, maraming akala nila na yung show money na tinatawag is showing off lang ng money. Which is sobrang mali kasi sobrang dami ng gastusin dito. Like sa rent pa lang is malaki na talagang gastos Kasi kagad. magbabayad ka ng first and last month eh. Yeah, first and last month. Sa atin yon on our case. Pero sa iba, kapag wala kang credit score lalo or wala kang kakilala, Mas yung malaki iba, yung hinihingi. 3 months advance pa yung hinihingi. So, malaking cut kagad yun sa Naalala ko nung sa naghahanap pera. tayo ng apartment pa nun, tapos online, 6 months yung hinihingi sa atin nun eh. Mhm. So, Kaya- imagine nyo na lang yung, di ba, times 6 ninyo. Sobrang laki. So, if you're not hindi ka nagplano ng maayos or hindi mo talaga or wala dala kang yung talagang pocket money, yeah, direct na lang. Oh. mahihirapan talaga. So, then parang ilang months pa lang, sumusuko na agad kasi so uuwi na. and that's related to our number 2 na
Reason. reason, which is yung job opportunities. Yun nga, if wala kang financials, then nag-struggle ka pa on the Paghahanap job, ng job maghahanap ng hunting trabaho, magkakaproblema talaga. Kasi if hindi ka nakapag-research ng maayos, knowing your background and your work experience, dapat yung pupuntahan ng city or province is akma doon. Like for us, for me, sa engineering ako, in property management for 10 years. So, kaya nagpunta kami ng Toronto kasi ang daming buildings doon. And yeah, thankfully, wala naman naging problema. Although sa first 3 months ko, hindi yun agad yung naging work ko as property manager. Pero, yan, after 3 months, related nakuha pa ko rin rin. agad. Related pa rin kasi naging property superintendent ako. Then after 3 months, naging PM din agad. Then yun, naging okay naman. So, as another example, aside from dun sa background yung engineering, kung for example, agriculture ang background ninyo, research on a province or a city na may maraming opportunities for agriculture. Even like supply and logistics, if maraming dun yung background mo, then go to Montreal kasi dun yung malaking port. Go to Mississauga. Oo. Doon yung maraming supply and logistics companies. Oo. So, maraming yeah. way naman para malaman ninyo kung saang area, hindi man yung kailangan naman work ninyo. Dapat, para pinagplanuhan ninyo kung ano bang itatarget kung hahanaping job pagdating ko ng Canada. Oo, hindi lang yung dapat na Apply ka lang ng apply. Oo, Oo, parang kung ano na lang. or dahil maraming pumupunta ng Ontario or ng Oo. Toronto, doon ka lang din. Oo. Paano if what if agriculture yung background mo or fishery? Oo. Kailangan naman pupunta ka ng Toronto, di ba? Oo. Pwede ka pumunta na Atlantic. Yeah, Mga ganung Atlantic. option pa. Correct. So, So, bakit siya nagiging reason bakit umaalis? So, syempre, pag hindi ka nakahanap ng job mo na parang sa'yo, akma sa background mo, nafu-frustrate. Yeah, So, and yeah, nagiging reason siya oo. para umalis sila ng Canada. Oo. Okay, for number 3 is yung high expectation. So, yun, for the high expectation kasi, yun nga, mas sobrang daming YouTube videos na ngayon, masyadong sugarcoat na yung Canada. Siyempre, lagi nilang binibida yung Canada, pero good thing din is maraming reviews ngayon na, yun nga, pinapakita yung reality in Canada. Which is, nagiging, din siya, good way para sa mga papunta pa lang dito or nagbabalak pumunta dito para malaman kung ano talaga yung Nangyayari. in reality sa Canada. So, Yung example kasi nun, yung for example, sinasabi pagdating dito, ang daming trabaho. So, maraming trabaho, pero marami na rin competition. Yeah. Yun yung hindi nababanggit eh. Totoo, maraming trabaho, pero malaki na rin yung competition. So, ang hirap na rin makahanap ng work. Especially may mga nakikita kami nagpo-post dun sa Facebook page na 3 months na, ilang months na wala pa rin trabaho. even So, if nasa yeah. Toronto na yun, Oo. And then, another one is, yun nga, sabi nila kapag pag nag-student ka, sure na mapi-PR ka. And then, which is hindi. So, kailangan din kasi pag-aralan yung PR pathway. mabuti. Oo. So, hindi siya automatic na kapag nag-student ka, magiging permanent residency ka na. So, yun. Isa sa mga reason kung bakit namin sinama yung high expectation. Oo, iyan na lang, mag-aral lang mabuti. Oo. Huwag Tsaka masyadong mag-research, mag-expect, mag-research. Maraming YouTube videos ngayon, Oo. so just watch. Okay. And then, fourth reason is Fourth reason is healthcare. healthcare.
Yeah, I think siya yung dapat Okay, sige. Paano ba? Kasi Canada has a tinatawag nilang universal healthcare siya, which it means free para sa lahat. Yun nga lang medyo na-over ano siya na-overwhelm. Kasi nga since universal siya, ang dami nung kinikater. Medyo mas mabagal yung services compared dun sa ine-expect natin, 'di ba? Depende ano kasi yan kapag depende yun sa urgency ng case ninyo bago kayo makakakuha ng isang procedure or ng isang surgery. So, yun nga. Pero idagdag ko lang, yung healthcare talaga rito is 100% libre talaga. Oo. Especially if you're permanent resident, Canadian, citizen, Oo. or even work permit. Basta meron kang OHIP. Basta meron kang OHIP. If you're in Ontario. Oo. Basta meron kang, basta yun nga, work permit, PR, citizen, libre, 100%. Like me, may treatment ako, may ginagawang procedure for me and almost 4 years na siyang ongoing, and until noon, mula noon hanggang ngayon, wala naman siya binabayaran. So, yun, for number 5 is weather. So, for Canada kasi merong 4 seasons: spring, summer, fall, and winter. Ngayon, winter kasi yung pinaka mahirap talaga. Although maganda siya kasi snowing, pero at the same time super lamig Sobrang talaga. lamig. Especially if you're in medyo northern part na, like mga Alberta. Hindi kasi siya yung hindi kasi siya yung lamig na parang lamig ng Baguio or Tagaytay na masarap. Yeah. Ano siya lamig na tagos hanggang buto. And yun, siguro if you're ramdaman niyo yung freezer, yun, ganun siya. Oo. So, depende na rin sa inyo kung, hindi nyo kasi malalaman kung kakayanin ng katawan nyo unless nandito na kayo. Pero yun nga, sobrang lamig talaga. Lalo pag winter, lalo pagos siguro, hanggang buto. siguro lalo dun sa may mga may edad na, lalong mas mahirap. Like si tita sa ngayon, nahihirapan siya. Nahihirapan mag-adjust sa lamig kasi 50 years old na siya, and medyo nahihirapan talaga, especially if lamigin kang tao. Oo, isa pa yun. Mahirap talaga. So, isa yun sa mga reason kung bakit may mga umaalis ng Canada dahil sa weather. Oo, and yung reason na yan is wala na tayong magagawa dyan, kundi ano yun lang natin yung katawan natin kung kakayanin or hindi, kasi yan yung reason na talagang dapat lang natin i-embrace wala na tayong magagawa. So kumbaga, yung sinasabi mo i-ano yung katawan is mag-layering kayo paglalabas, make sure tama yung outfit ninyo, makapal, and talagang pangmalakasan sa lamig. Yun lang yung mga tips doon. And that's related to our number 6. Which is yung homesickness and yung depression. Kasi normally nangyayari siya tuwing winter. Kasi yun nga, winter kasi is natin parang, although yung Christmas naman is pasok din siya sa winter kasi December 25 and December 21 nag-i-start yung winter, and yun, so alam naman natin kung gaano ka joyful yung Christmas sa Pinas. And dito kasi tahimik dito talaga tahimik. Especially if you're mag-isa lang especially if you're international student, mag-isa ka lang, wala kang pamilya, and kung wala ka pang kamag-anak dito and kakilala, talagang
Mahirap. Yan yung magiging isa sa magiging problem mo. Struggle. Oo. Lalo kasi pag winter, may tinatawag na winter blues. Mm. So, mas mahaba yung gabi, laging madilim, plus yung snow, malamig, alam mo yun, and then, nagkakaroon ka ng self-reflection mo na mag-isa ka lang, ganyan. Mm. So, lalong nakaka-trigger yun para sa depression, and at the same time, yung homesickness nga. So, iba-iba naman tayo ng tolerance kung kakayanin ba or uuwi na lang. So, Unlike for us kasi, apat kami magkakasama. So, parang di namin siya naramdaman talaga yung homesickness na yan. Kasi, yun nga, kasama na yung mga bata. kasama naman yung mga bata. So for our last two reasons, number 7 is yun yung crimes, violence, Tsaka drug. theft, drugs dito sa Canada. So yun, based sa napapanood namin na news sa ngayon dito sa Canada, not only here sa Ontario, even sa iba-ibang provinces, medyo growing numbers na kasi yung mga crimes dito, especially sa sa car theft. Medyo hindi na siya nakokontrol ng mga police, government. Kaya parang isa siya sa nagiging major parang reason kung bakit nag-aalis na rin yung mga tao dito. And yun, at I think malaking contributor dito is yung una yung cost of living, high cost of living na kasi marami na mahihirapan ma-afford yung mga dapat ma-afford, mga basic necessities, and yung drugs. Kasi nga alam naman natin dito sa Canada, even sa US is hindi ganun kahigpit sila sa marijuana or sa cannabis. That's why maraming na-overdose or na-addict, hindi na nakakontrol. Nagiging cause ng crime. Na nagiging cause na ng crime, violence, and ayun. So, example na lang, dun nasa Toronto pa kami, may mga crimes dun sa subway na may mga stabbing, nananaksak, or may napanood pa ako dito, yung may tinulak dun sa mismo sa subway. So, Sa rail. Oo, sa sarili. So, yun, mga example lang naman yun. And, kung manonood nga tayo ng news, medyo nakaka-alarm na din siya. Kasi di ba kaya nga pumunta ng Canada for safety. Bakit may mga ganon? Numbers na talaga, alarming numbers na siya. So, yun. And yeah, Last reason natin. for our last reason is yung hindi nagiging PR. Ayun, despite lahat ng ginawa mo, nag-student ka na, naging worker ka, temporary foreign worker ka for many years, hindi pa rin nagiging PR. Ayun, I think yun yung parang talagang last na nagiging reason ng iba kung bakit siguro wala na sila. Lahat ng nagawa nila, kailangan nila umuwi or lumipat ng bansa na pwede mag-cover sa kanila ng permanent residency. Kasi kapag wala ka ng status dito, kailangan mo nang umalis ng Canada. Yeah, and di ka na rin makakakuha ng mga benefits kasi. And then, for example, yung postgraduate work permit na ini-issue, one time lang kasi siyang ini-issue eh. So, kung nagkaroon ka na na-maximize mo na yung PGWP mo, hanggang dun na lang siya. So, sadly, but isa sa mga reality may mga students na hindi nagiging permanent resident. Yeah. That ends up our reasons kung bakit maraming umaalis sa Canada. But yeah, then again, inuulit namin, those are based lang sa napapanood namin, Experience namin, and mga na-research. But yun nga, pwede rin naman siyang may mga remedies naman na pwedeng gawin para ma-overcome lahat ng Yung mga reasons na yon. But
yun nga, iba-iba kasi tayo ng background, iba tayo ng priorities in life. Iba-iba tayo ng work experiences. So, Tsaka iba-iba tayo ng diskarte. Yung kasi isa sa mga importanteng strategy paano nyo ma-overcome yung mga yun. Importante lang naman is importante pa rin talaga is yung planning. Dapat planuhin ng mabuti, hindi yung basta-basta pag ito maraming nagpupuntahan dito, go ka na rin. Or kaya may kakilala ka, nagpunta doon, Go ka na rin. doon ka na rin. So, dapat planuhin mabuti. ano yung applicable sa'yo? Tignan lahat ng possible scenarios, tignan lahat ng pros and cons, and yeah, from there, tsaka kayo mag-decide kung dapat pa talaga sa inyo pumunta ng Canada or mag-stay na lang on Sa Philippines. wherever you are right now. Or i-consider yung ibang country. Yeah. Add lang pala namin mga boss, no. Meron kaming ginawang Facebook page. Way back pa to, last year pa to. It's OINP, parang experiences, sharing of ideas. Para sa mga provincial nomination related na topic or any questions, siguro join lang kayo doon. Ilalagay namin dito yung page dito. Ilalagay namin diyan. Join lang kayo doon. Ginawa namin siya para makatulong sa mga sa mga kabayan na nahihirapan, struggling for PR. Pwede kayong magtanong doon, raise questions lang, and Para sa mga nagpabalak na mag-OENP. especially here in Ontario. Ontario siya. Immigration Nomination Program. So, yun kasi yung ginamit namin as PR pathway. So, in our little way, baka makatulong kami sa mga tanong ninyo. Kung gusto nyo rin i-DIY gaya namin, then pag-usapan natin. Oo. Tanong lang kayo doon. Marami namang mga helpful kabayans din doon na Tapos kami sumasagot. sumasagot din kami Sumasagot din kapag kami kaya din madalas. pag kaya ng powers. Oo, kasi alam naman natin yung hirap talaga, struggle. So, Oo. yeah. So, para hindi na kayo umalis ng Ontario. Makatulong lang din kami Oo. para, syempre, hindi naman sayang lahat ng sacrifices Oo. natin mula kung saan naman tayo nanggaling. Diba? And Yun lang. thank you. Thank Bye. you. Bye-bye.